Okay, simulan na tayo. Thanksgiving. Malaki pagpapala po sa akin yung panalangin ng pati. At tinutuloy naman ng Diyos ang mga panalangin. Panalangin po natin yung sabi nga yung salamat sa Panginoon dahil ako po ay nagkaroon ng arthritis. First time kong naramdaman mahirap pala. Hindi ko maigalaw yung kamay ko, pero sa tulong ng Panginoon, gumaling na siya. Kasi para baga pondo, yung ganito mo, dapat na igaganyan mo yan, ay siya ganun din natin. So hanggang dito, kaya nung Wednesday, wala ako. Ano yan? Balintamad. Pati ito, kasisibak nga ng kahoy, dahil so yun, salamat dahil naging normal na uli yung siguro, diet nila sa mga bawal. Kasi nga iba, yung mga sitaw, yung mga buto-buto, tulad ng munggo, ayan. Hindi totoo yun. O, yun wala akong magagawa, yun ang ating kung sa'yo hindi totoo, yun ang ating iingatan. Ano pong gamot na inireseta? Wala naman, kung saan mo nawawala yun. Normal yun sa mga naedad. Prayer. So, prayer, yan. Prayer. So, salamat sa Panginoon dahil sabi nga nung ano ko, kaya mo pa bagang mag-tricycle kasi nga ito yung dinadayin ko. Pero awa naman ng Diyos. Normal lang. Buti na lang nabenta ng tricycle mo nung mataya. Pero kukuha pa rin ako. Yun yung manila. So, yun. Pag-pray po na prayer request ko po yung gaganapin sa Sabado sa fellowship ng men's ng SIBAP sa district. Ano tayo? District 2. Kasi naalala ko para sa district 2 dati nawala. So sa ABC po yung gaganapin ang mga patatayan. So malaking tulong po talaga sa akin yung ganong mga fellowship. Kasi siya nakapagpalakas na aking spiritual. Tatalo ka? Kulolobi ng Panginoon. God's will. So, alam mo naman tayo. So, yun po, panalangin po natin na maging matagumpay yung gawain yun. At marami pong district na pastor ang pupunta raw sa mga member. So, panalangin po natin maging maayos ang panahon. Yung, sabi nga, yung kondisyon ng katawan. So, yun po. At panalangin din po natin yung aking may bahay. So, patuloy po niya, panalangin ng kanyang kalusugan. At dati kasi siya, hindi na siya nagtutungod nung nagamat siya nung tinatawag na fish oil na pampano dun sa buto. So, sa ngayon, hindi siya nakapatake no kasi nga parang ano yung kanyang buto, nagpapondering. So, pag-pray po natin, sabi nga, gumamit ang Panginoon ng doktor na pwedeng gamitin sa kanyang sakit. Maging normal ulit yung kanya kalakasan. Binibiro ko nga sabi ko, paano yan, pagkakasali ng anak mo, baka i-stretcher ko hindi ka makakalakad ng maayos. Hindi naman, sabi niya, payag naman siya makakalakad siya. Talagang, minsan lang daw mangyari. So yun, pag-pray po natin yung kalooban ng Panginoon. Isa pa, bawat yung spiritual, naming pamilya, patuloy na palakasin ng Panginoon. Maging ano nga, sabi ang pamilya ay maging, sabi nga, maging malakas spiritual na buhay. So yun lang po, at yun lang ang prayer. Salamat sa Panginoon. Sa katuloy na. Isa pa, pray niyo po na, kasi may tao kumausap sa akin na papatrabaho, so pray natin na bigyan ng Panginoon. Ang Panginoon na tumugon sa decision niya kung itutuloy yung trabaho or hindi binibigyan siya. Ganun rin na po tayo ito. Sama niyo po sa prayer, ha? Ito po, may nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. No, Denmark. mukhang makakarating ang boses ko sana sa UK. Yun po, ako nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Naalala ko yung pinag-usapan namin ni Pastor Joel nung Sabado. Yung topic ko sana sa Sunday. Sabi,
Tapos yung Kalina, sabi doon, layuan yung kasamaan. Nung nung after ng service natin, na-encounter kami diyan sa daan. Kasi si pati yung nagda-drive. Yung yung papunta ka na Duela, paliko. Eh biglang may kumat na pag ano, papasok dito. Tapos talaga sa lubog. Di tagal, hindi siya nagbibigay. Eh ginawa ko, bumaba ako, ano ako. Sabi ko siya, baka pwedeng abante para makashoot. Galit agad siya. Sabi sa akin eh, ikaw ang kumandong. Ikaw agad. Eh, service ng munisipyo, yung kapatid pa ng vice mayor, uh, sabi ko, siya pati, kay babante na doon. Tapos di lagi siya, sabi ko, boss, pasensya na, hindi ng pasensya. Walang pasensya sa akin. Sabi ko, praise God, nandun yung nandun yung, Banal na Espiritu. nandun yung control, yung isip, yung emotion. Sabi ko, sa isip ko na lang, ganun pala talaga pagka meron ng kapangyarihan, katapang na. Kaya yung naaral ko yung magiging topic ni Elder Dom, kasi wala kasi Sunday eh. Siya yung bakit, sabi ko, angkop na angkop yung talata ng awit na bakit kung sino pa yung mayabang? Lalong yung mayabang. Lalong, tapos ang tanong, bakit ganun yung mga gawang mga masama? Sino pa yung masama? Siya pa yung umulad, siya pa yung yumayaman. Ang duda ni Asap doon, bakit ako buong araw, kumbaga may pagtitiwala siya sa Lord, pero siya yung inuusig, siya yung buwan. Pero kagandahan doon mga kapatid, buti na, hindi lang buti na aral, nabasa ko yung talata, nagbigay sa akin ng kalakasan na, kaya may mga ganong tao, sabi do, pinadudulas ng Diyos ang mga daan nila, at ang dulo nun na yung kapahamakan. Kaya sabi ko, salamat kay Lord, yung ganong salita na nabasa ko ay nagbigay sa akin ng kalakasan. Pagamat may pagkuha sa isip ko na sabi ko, baka ako ano kayang gawin sa akin. Pero sabi ko kay Lord, Lord, ikaw na po yung bahala. Kasi sabi nga ng talata kanina, pagpatuloy natin na gumawa ng mabuti para sa Panginoon. At kumbaga, layuan na lang natin yung mga kasamaan. Layuan na lang natin yung mga magkasama. Purihin ng Diyos, andun yung kapayapaan ko, kalakasan ko, kasi nagtitiwala ako sa salita ng Diyos. Sabi nga doon, wala akong ibang pag-asa, sabi niya, kundi ang Diyos dito sa mundo ito. Sabi ko nga po, sabi nung inaalala ko din na ako wala akong kilalang malalaking tao. Pero sabi ko, Diyos, ang Diyos yung aking kalakasan. Hindi ako manghihina. Kung sila'y merong mga masasamang balak, ay, praise God. Ang pray ko pa nung mga ilang gabi na hipuin, makakilala rin, at baguhin ng Diyos. Yun po yung pray ko. Sabi ko, yun po yung isang panalangin ko sa kanya na sabi, parang sama ng dating sa mga loob. Pero sabi ko nga sa misis ko, kung hindi ako ganito, awin na to. Ako po, baka yun pero praise God dahil binago na tayo. Sa mga pangmaningin, Ganun talaga yung tsura noon. oo, sa mga maningin. Hindi, ganun na talaga ang natural noon. Duling po. Duling. Hindi, ganun na talaga man. Sa mga maningin. Praise Natural na God, yun. Sir. Praise God. Ay, kapatid Natural na mo. yun, natural. Kapatid ni Vice Mayor. Ay, Idol. Kita ko may bakal, kaya matapang. Sige.
Yun, Message mo dati pa yun, mga Dati sigaw. Parang balita ko nga eh, bata-bata din yung mayor. kaya sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala. Pero ang pray ko, pinaka-pray, ay makakilala rin. Kasi hindi ko naman pinag-pray na kung anong mangyari, kundi makakilala. Sab- ang, ang isa pa, pumasok sa isip ko, nung ang Panginoong Jesus ay, kumbaga, yung, alam niya na siya ay kukunin ng mga kaaway, mas ginawa pa niyang iwas na lang yung mga testimony iwas. Kaya sabi ko, iwas na lang. Iwas na lang tayo. At saka malaking aral din na, kumbaga, malaking bagay din talaga yung pag-aaral ni Pastor kung paano i-apply yung biglaang ganon. Kaya sabi ko, pasensya na. Kaya malaking bagay ang Biblia. Yung salita ng Diyos, Maalala. talagang May words. pagka inaral natin ay at tumanim, kailangan natin isabuhay. Hindi lang, tama nga sabi, aral tayo ng aral, wala namang application. Wala rin yun, wala namang ganun. Kaya kailangan talaga application. Yun, purihin ng Panginoon kasi matagal ko na rin inaasam yung mga ganong bagay. Kasi dati, pag kami ganyan, talagang ano, pero sabi ko, praise God, na nakukuha natin yun. Pero, ayun, kaya nung uwi uwi ko na Sunday sa bahay, talagang isip. Kasi baka kung anong kuan hindi ko alam kung anong kain. Kasi ang vice mayor, kapatid doon ni Daddy Police, kaya yun, naikwento ko rin kay Rizon sa kay paring Larry. Ay, iwas na lang, ingat na lang ulit, kasi pag may kinuhan mo, sabi ng may pag talagang gano'n ng ugali, masama kahit anong sabihin mo sa kanila, walang mabuti para sa kanila. Kasi nga sabi ng Panginoon, yung mga ganon, matindi yung sinabi, pinadudulas ang kanilang mga daan. Talagang, kumbaga sa pinabaya na sila doon sa ganong kalalagay. At wala nang ibang, ang dulo noon, ang naging kalakasan ni Juan, naunawaan niya kung bakit may ganong mga tao. At ang dulo noon ay kamatayan. Kaya sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, ano ko pa rin i-handle yung tunay na pagsunod sa iyo, yung faith, yung pananampalataya. Yun, pag-pray niyo rin po ako sa mga ganung na mas lalo pang ma-handle natin kung paano natin makokontrol talaga yung emotion. Yun, purihin po Panginoon. Ako po nagpapasalamat din kay Lord sa trabaho naman. Yung aking isang department ng sanitation, dalawang po ay tinanggal. Nilipat ang production. Pero yung mga members ko nanganindigan na ayaw malis. Eh sabi ko paano pagka hindi sila ibinalik, matatanggal. Praise God, talagang nanindigan na halos nakipagbalitaktakan sa mga manager na ay tanggalin nyo na lang kami kaysa mapabalik pa kami dito kaysa mapalipat kami doon sa production. Yun. Kaya ang naging ending ay kahapon, pag-uusapan pa ng taas, tumawag sa akin yung management, talagang itutuloy nila yung lipatan. Kaya tanong sa akin yung mga member ko, Pangalo, paano yun? Saan kami? Sabi ko, isa lang ang solusyon. Kung gusto nating ilaban yung na hindi kayo mapalis, para hindi kayo matanggal, tanggapin nyo na yung alok na lumipat kayo. Kasi kako, pag hindi nyo tinanggap yung alok na lumipat kayo, mag-in out kayo, kakasuhan kayo ng abandonment of work at saka insubordination. Ngayon, para hindi, tanggapin nyo habang pinag-uusapan ng kaso at pag nanalo, saka kayo ibabalik. Praise God, napakalma natin yung tao sa ganong legal na galawan. Yo, praise God sa Panginoon. Talagang sinusubok tayo. Hindi ko mo tayo ay walang na ano kumbaga, hindi ko mo tayo ay walang
Nararanasan na kung ano man, pero bigla-bigla dumarating. Yan, talagang sabi ko lang, tinusubok mo ako ah. Yung topic pumasok tuloy sa isip ko na siguro kung ang topic na to ay hindi yun, no? Pero praise God, talaga andun yung ano. Ako yung kumbaga nahahamon ako. Kumbaga, kaya ko rin pala yun. Kaya lang, sabi ko nga, kung paano ko mapakalma yung aking kaisipan ay talagang prayer, sabi nga ng pananalangin, yung pagtitiwala, kasi kailangan ng pagtitiwala sa Diyos. At pag nagtiwala ka, dapat kasama na yun doon sa pananalangin. At yung pagtitiwala na kung anong kayang gawin ng Diyos na nandito tayo sa lupa. Yun po, purihin ng Diyos. Pwede ng Panginoon, sabi nga rito, huwag ninyong pali-pali-walayin, anumang pahayag mula sa piliin niyo lahat ng bagay na gawin na mabuti. Lumayo kayo sa anumang uri ng kasama. Praise God. Tinutukan talaga tayo ng Lord sa mga bagay. Pero salamat sa Panginoon po sa lingkong muli. Pag-iingat niya sa mag-aanong po. Pag-iingat niya sa mga bata. Kaya ng kalakasan. Medyo mainit ang panahon niya. Pero, paano Diyos, survive naman. Sumisis ka. Parang, yung lang niya ng bagay. Salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan. Mag-iingat sa araw-araw. Patuloy lang mo talaga eh. Prayer natin. Panalangin natin. Sila, kapagtagumpayan talaga. Talagang patuloy na pag-alusap. Yun lang po. Salamat sa patuloy na pagpapaalala niyo. Patuloy na pagpapatuloy na kalakasan sa akin. Salamat sa Panginoon. Pray po ang Diyos. Sa akin naman po, and malaking tulong po yung yung mga pinag-aaralan natin kasi talagang bigla na lang pipitik sa'yo dun eh. Napag-aaralan nga pala namin to. Kapag nandun ka na sa sitwasyon ng katulad ng kila Tito doon na sila sa sitwasyon. Dahil napag-aralan na natutunan, bigla na lang pipitik na, napag-aralan nga pala namin to, about self-control. Ito po, share ko lang sa bahay kasi alala ko yung mga kapitbahay namin. Yung kapitbahay po namin, ito yung may humps dyan, bagong gawang humps. Ganyan po pinag-iinitan kami ni Aaron. Kasi kami ni Aaron. Ewan po nga, ba't kami pinag-iinit, wala namang reason. Pero si Aaron kasi, bumomba sa motor. Naging nabomba sa motor eh. Tapos ako naman po, normal naman akong takbo lagi, pero lagi niya kami pinag-iinitan. Katulad niyan, dahil po nung nagpakabi sila ng humps sa Sunday, narinig po natin ba naman dumaan siya. Sabi pa naman ewan ko na lang, pag yung mga yun, bumomba pa ng bumomba. Kaya ganon. Sabi ko, sa isip ko po ayun na naman, kami na naman. Dahil self-control. Kasi naalala ko po yung may araw din yan, yung ganun mga wordings, may araw din yan, kakarmahin din yan, yung mga ganon. Kasi sila po yung maraming sasakyan dyan na kahit naparatan sila ng magkatapatan, ayos na sa kanila eh. Kumbaga po, dami sasakyan, bili sila ng mga sasakyan, pero wala naman silang paradahan. Yung ginagawang paradahan, yung kalsada. In short, kalsada lang yung paradahan. Isa pa din po, yung tatay ni Bote, yung tatay ni Bote. Isa pa din po yan, kasi may kotse po yan. So dahil yung tapat po nila, naging apartment na ang mga bigate, kasi mahal yung apartment renta eh. So, bigatin din yung mga doon. So, magagandang kotse, mga gano'n. Ito naman pong kapitbahay na to, meron silang paradahan sa loob. Pero dahil maaano yung nasa tapat, mabongga talaga yung nasa tapat, doon talaga siya paparada sa tapat ng gate para hindi makalabas yung mga sasakyan para hindi makaparada. Napansin po namin yung kasi simula nung nagawa yan at nagka-gate, bigatin na yung mga gandang kotse na yun. Doon na siya lagi na parada. Tapos pagka yung mga naupa na po, ipapasok na. Hirap talaga.
alam mo yung ganyan na lang ano, tapos yung mga ano, kailangan gaganon-ganon pa, isip-isip mo gano'n. So, naalala ko yung mga ano, sabi ko, nananadya talaga sila. Kasi naalala ko po yung ano, self-control. Kasi dati talaga nagbibitaw talaga ako sa salita na ano, may araw din yan, aksidente rin yung mga yan, mga ganon. Yan talaga yung ano, yung mga bitaw ko dati. Alam mo, masisiraan din yan sa daan, mga ganon. Masisira na talaga yung coach nilang ganon. Ayun yung mga bitaw ko. Pero naalala ko po yung ano, yung pag-aaral natin. Yung pag-control sa emosyon, pag-control sa mga nararamdaman mo sa ano, inside. Tapos one time po, nakapanood po ako ng vlog ni Ivana, yung nagano po sila, namimigay sila, may mga pranks kasi sila dun na nalalaglag yung pera, titingnan nila yung ano, social experiment kung ibabalik mo yung pera. Nagbitaw po si Ivana dun binalik naman yung pera, pero nagbitaw po sila si Ivana ng salita na, naniniwala ka ba sa karma? Nakakarmahin yung tao na hindi nagbabalik ng pera. So nalala ko po yun, sabi ko, first word na kasi yung ano yung kakarmahin din yan eh. So parang kino-verse mo na din yung tao. Kaya yun, sabi ko po, nung iniisip ko yun, pwede bang ano na lang, pwede bang wag na lang sila sana karmahin. So, do masama yung ginawa kasi hindi nagbalik ng pera. Yun yung ano po eh, yung realidad ng hindi mga Kristiyano. Yung kakarmahin din yun. Mga ganun talaga. So, sabi ko parang ako na nag-aaral dito ng THDP, nag-aaral ng Bible. Ako pa yung nagsasalita ng ganung mga bagay. Kakarmahin din yan. Wala na rin ako pinagkaiba dun sa mga hindi Kristiyano. Ayun yung realization ko nitong mga nakaraang ayun po yung mga realization ko ng mga nakaraang months na kung pinatulang ko sila, kung kinurse ko sila gamit yung mga salita ko, kung pinapatulang ko sila, patuloy kong binubombahan ng motor, kung ano man yan, wala din ako pinagkaiba sa kanila. Parang change lang din ng ano eh, parang kung baga tapatan kami, nandun, umarap lang din ako sa kanila, ginaya ko lang din sila. So, wala akong pinagkaiba sa kanila. Yun yung self-control po na ano eh, na sinasabi ko. Na sana, patuloy na habang nag-aaral ng salita ng Panginoon, habang nag-aaral sa THD, yung patuloy na ma-develop sa akin, tsaka maging natural na ba, na ay, kailangan maging Kristiyano akong galaw, maging mapagpigil sa sarili, mga ganun mga bagay po. Ayun, purihin po ang Panginoon sa mga simpleng realization na gano'n. Pero hindi siya simple eh, napakalaki niyang realization eh. Sobrang laki niya pong realization. Ayun, laking tulong po nung napakalaking pasasalamat sa Panginoon. Kasi napag-aralan niya THDP, napag-aralan niya sa Bible, na i-apply din sa buhay. And pangalawa po, salamat po sa Panginoon, na-enjoy ko po yung environment ng trabaho. Bukod sa, kasi ayoko talaga ng numbers na trabaho, mga ginagawa. Bigla nang binigay ng Lord yung trabaho na puro numbers kasi yan, nababudget ako, gano'n. Pero salamat po sa Panginoon kasi na-enjoy ko yung environment na katulad po kanina, may mga alas 3 nagpigilan na sa trabaho kasi may health hour po kami sa ERDB. Gusto ko lang magpahinga, gano'n. Gusto ko lang maupo sa upuan ko, sa table ko. Pero bigla na lang may darating, pre, tayo maglalaro. Gano'n kahit bago ka. Salamat sa Panginoon kasi gano'n yung mga kasamahan sa trabaho. Kasi madami pong umaalma sa mga katrabaho minsan. Samahan mo galing ng katrabaho, yung mga gano'n na. Yung mga gano'n po. Purihin po ang Panginoon kasi binigay niya trabaho, maayos yung environment. Hindi nagpapataasan, nagtutulungan. Ayun po yung isa kong pinagpapasalamat sa Lord. Ayun, salamat po sa panalangin na patuloy na ma-enjoy yung environment, yung trabaho. Kahit daming papel. Lagay po ngayon, kanina nagtatali po kami ng mga budgets ng iba't ibang departments. 6 centers po sa buong Pilipinas ng ERD. Tatali po kami pag kami sobrang point. Kailangan ulitin mo sa simula na naman. Pero kahit ganun po, magaan yung trabaho kasi magaan yung kasama. Lagi ko sinasabi. Ayun, purihin po ang Panginoon sa bagay na yun. And pangatlo po, mag-renew po si Pao ng kontrata. Hindi na pa. Hindi kulang.
nung Sunday po, kasi si Denmark nawala na po, nakalipad na. Oo. Nalaman ko nung Sunday, nagpapapicture na si Papa dun sa Dubai. Sabi ko, bakit nagpapapicture? Eh, lagi sa kontrata. Sabi ko yun, ano na, pipirma na to. Ay, wala nga pinagkaiba, pipirma na. Ay, pipirma na daw po. Eh, tagal lang po pinag-pray yun. So, may tiwala naman po ako sa Panginoon sa naging decision dun sa ni Papa dun sa sobrang tagal lang pasasalamat, pag-share ko sa inyo. Ang ending pipirma ng kontrata. Ayun po, yung mga pasasalamat ko sa Panginoon. Sama niyo po ako sa panalangin na kasi laban po ng mental sa trabaho pala. Yung na-applyan yung natanggap ng trabaho. Talagang laban sa mental. Kasi nakaupo ka lang naman hindi naman mapapagod physical. Pero yung mental, kailangan kahit nakaupo ka, nag-iisip ka talaga. Ayun, yung maging healthy yung mental. So, po yan. Opo, yun po yung mga bagay na yun. And ayun, yung kaligtasan po ni Papa through salvation, yung pag-iingat din kay Papa, Mama naman po, sama niyo po sa panalangin, nagpaplano na po talaga siyang magpa-opera. And kung yatang katapusan, ayusin niya na yung PhilHealth niya. Then magpapa-check up na po siya sa San Pablo. Di ko alam kung sa pinag-anakan po niya, Angie yata papacheck up para may record, para maging libre po yung pagpapa-opera kasi may records. Zero billing naman na ngayon. Apo, ayun po yung hinahabol ni Mama. Then gamer po, pag-iingat araw-araw sa pagpasok, sa pag-uwi, sa school, magkatalinuhan gamer. Wisdom lalo senior. And last po, yung lola ko po na pinag-pray natin dati. Nasa hospital po siya ngayon, nasa global. Hindi po siya nakakakain, hindi na rin nakakapagsalita. Hindi na nakakapagsalita pero yung hindi na po maintindihan ang salita. Tapos kung ano na rin sinasabi, sabi po nung tita ko. Tapos ngayon po ay hindi na siya nakakakain. Yung tinutubuhan na lang po siya. ONGP po. Oras. Tapos hindi na po siya nakakaupo. Nakahiga na lang talaga. Yung lakas po ng pamilya, spiritual, mental, tsaka physical sa pagbabantay sa ospital. Ayun lang po yung sama niyo po sa panalangin pag naalala. Salamat po. Bati ka muna. Hello po. Sa akin naman po, salamat sa Lord sa kalakasan na pinagkakatiwala niyo, pinagkakalob niyo sa pang-araw-araw sa pagmamahal at pagtitiwala at sa pag-iingat. Ganun na rin sa disiplina na binibigay niyo sa pang-araw. Kaya sama niyo po ako sa panalangin sa pang-araw-araw na lakas, araw-araw na patuloy na disiplina sa mga bagay na dapat i-disiplina sa akin. Tsaka sa yung battle na wala kang kasama na wala kang kasama dun sa workplace na Kristiyano rin. So kung meron man ay hindi na nagsisimba. Yun. Medyo mahirap po gumalaw sa ganong klaseng environment. Ayun. Yun, ipanalangin niyo po ako doon sa mga bagay. Ilan po? Pray po. Salamat din po sa Lord sa kalakasan din. Sa buong linggo. Kasi din sa rin kasi po, sa isang linggo talaga, inaano namin na magkaroon kami ng 2 days na work from home. Para tipid, tapos sa bahay. Masalamat po sa Lord kasi kahit pa paano nakapahinga. Kaso nga lang, kanina nag-area ako sa Santa Cruz. Kasi nag-asikaso po ako ngayon ng visa. Mag-abroad rin ako. Di ba gano po kasi yung pagka natuloy po, yung sa Busan Film Festival po, yung sa South Korea po na tinanong. So, 9 days po kami doon. Tulogin po ng Lord September 19 to 27 yung aming po stay doon. So, yun po. Tapos may side trip sa Seoul, saka uuwi dito. So, kita kami kay Janelle. Pag natuloy po. So, yun po. Na ano po kasi yung kanina, yung lahat ng documents ko okay na. Tapos, biglang tumawag sa akin sa Santa Cruz ako. Biglang tumawag yung kasama ko. Sabi sa akin, daw,
Siya na nag-edit ng affidavit of support kasi po, pag gano'n kasi 'di ba, kailangan malaking amount ng pera mo, gano'n. Tapos ano kasi siya, hindi siya yung parang maglalagay ka ngayon ng pera, tapos sa inyo magre-reflect. Pero meron kasi siyang ADB, yung ano, account daily average daily balance pala. Yan. Yung parang magkano yung average na amount talaga ng pera mo daily. So doon magre-reflect talaga kung magkano yung nagiging naman talaga ng account mo. So yun, so kaya anong nangyari po, nagano kami ng affidavit of support para mapakita na supported nung company yung ano namin, magpunta ng South Korea. So nakalagay dun sa ano, kasi nakalagay na dito yung name, tapos date na na-hired, tapos yung gross na compensation sa isang taon. Tapos yun, tapos ang nakalagay, ano lagi ko, alam ko kasi talaga, May 10 ako, 2019, na-hired, na-recognize. Tapos sa HR namin nakalagay May 8. Eh na ano na, napanotaryo na yung ano, napanotaryo na yung documents. Sabi ko na, sabi ko, siya, tatago yung HR, baka pwedeng gawin na lang 10 para yung COE na lang yung papalitan. Kasi kasama din yung COE sa ano. So, sige. Tapos tinawagan ko, hindi na talaga pwede kasi HR sila, so hindi pwede magpalit ng ano. Sabi ko, hindi nangyari. Yung affidavit of support ang binagulit namin. So, in-instruct ko na lang yung kasama ko, gatagay mo, sa file na to, edit mo na lang. So, sige lang yung president ko namin. Papirmahan mo na lang, tapos panotaryo na rin. So, yung kagandahan, yung legal namin doon sa office, nandun yung magnotaryo. Kaya kanina, nung ano, ganito ng Lord talaga. Kaya ganito, diba? Nanotaryo rin siya agad kanina. Kaya, ako kung napasa nila nga ngayon. Hindi ko lang alam kung napasa nila ngayon. Pero kompleto na po lahat ng documents namin. So, yun po. So, kung God's willing po, yun, mga bagong experience, bagong network na naman. Kasi, ang pinaka-purpose namin kaya kami pupunta doon kasi para makipag-network sa ibang mga sa film industry din. Kung paano yung mga pwede naming makuhang ano, ideya sa kanila, gano'n, tsaka kung paano ginagawa yung mga ganung bagay. So, yun po. So, kasama po sa panalangin yung pagpuproseso na maging maayos at maging madali po, maging smooth po lahat ng mga kailangan natin. So, yun po. Pasama po sa panalangin din pala kasi may pinapagawa sa amin yung head namin para doon na booklet, flyers. Dalawang booklet, isang flyer. So, yung kasama ko yung nag-ano ng mga ilalaman. So, ako yung nag-layout. So, may mga natapos naman na. So, yung approval na lang po. So, kasama po yung wisdom ng Lord na maging maayos yung lahat ng mga kailangan. Tsaka yun po, yung sa Sunday po, na kasama po sa panalangin, yung preparation para sa Sunday na preaching po. Yun lang po, please get po. Praise God. Ayun. Ah, hindi ko natitigil yung issue namin sa Balmayor sa irresponsible pet owners. Hanggang sa kahapon, ayaw magpatid ni mama pa uwi. Naglakad siya. Sinugod siya ng ilan sa mga aso. Kunti lang. Pero hindi naman siya nakagat. Nahampas niya agad ng payong. Ngayon, nag-react yung may-ari. Tumatahol lang yan. Eh, si mama, galit. Kasi syempre sinugod siya. Sumasagot ka pa eh, nang sinugod ako. Sumasagot ka pa. Yung mister yung lumabas. Tapos lumakas yung boses ng mister. Tumatawa lang naman ah. Sinugod ako. Lumabas na kami siya. Nagluluto ang hapunan. Ano yun? Lumabas kami. Wala na naman nangyari pagkatapos no. Naglakad na si mama pa uwi. Tapos nag-chat siya kay Shemi. Report mo sila. Kaya papuri sa Diyos sa kwento ni Elder Nante ni na DJ na ano yun, natututo silang lagpasan yun. Sa amin kasi, parang dumadaing ako sa Diyos ng ano, hustisya, disiplina sa kanila. Kasi ilang usap na eh. Kinausap na sila ni Shemi, personal, bilang kaibigan. Kinausap na sila ng opisina, ayaw dalhin ng opisina sa UP, yung reklamo, ayaw dalhin sa barangay Batong Malaki yung reklamo. Kino-contain sa opisina. Ilang beses na yun, walang nababago. Hanggang sa napeperwisyo na kami. Kaya nagalit ako gabi. Hindi naman ako nagwala, hindi ko naman kinumpronta. Pero nagalit ako. Kasi nanay ko na yun eh. So, yan, mapuri sa Diyos, nalalagpasan nila. Ako, parang nasa proseso pa rin talaga. Sundan yung paraan ng Panginoong Isus pagka mga ganung bagay. Kasi ayoko ng pamilya ko, ayoko ng pamilya ko yung dadamay.
ayun, pag-pray niyo po kami doon. Kung maalala niyo. Ah, ako dapat yung pinaka sandalan, kumbaga, doon sa pamilya. Ako dapat yung pinaka makikitaan nila ng, galit na kami si Jewel, hindi pa. Dapat ako yung parang ganun, taga-balanse. Pero ang nangyayari, parang si Shenyo yung nagbabalanse sa bahay. Kasi nagagalit din ako. Yun, tulungan niyo po kami doon. Yung realidad, ang mga nalalaman natin sa aral ng Panginoon at nakikita sa buhay. Realidad po yan. Tayo talaga akong unawa kasi nga, sila yung nasabi. Ligaw. Walang Holy Spirit. Kaya Ligaw. wala tayong maasahan sa kanila. Pwede namang magkakaroon. Buwasan mo lang magkakasal. May mga gobyerno na pwede mag-ayos ng kanyang bagay. Pero Sabi nga, kailangan, may mga ginagamit ng Diyos sa mga ganyang kaparangan. pero hindi talaga kailangan. Hindi naman pwede. mabypass. Paraya ka ng Ayaw na mag-opisinang mabypass sila. Pero matagal na ako may sulat para sa UP. Ayaw lang nila ipalabas. Sila gusto nilang mag-resolve out opisina. Sinantabi ko na, hindi ko na talaga nilabas yun. Tali nila kasi. Yun nga, hindi ho sila, wala silang binabago. Meron sa UP, lipat yung ako ng pwesto. Ayaw ko na sa Paano government. makapagpakagat ka? Ayun na naman kaliya. Isa pang report na, na ang nakalahad naman dahil dun sa pagiging responsable. Kayong dalawa naman yung nagkakaroon ng magkakaroon. Kanina umaga, nag-chat si Shemi na, pupunta na daw sa opisina yung mga taga-munisipyo ng Los Baños. Doon parang nasiyahan ako ba? Sa totoo lang, mga kapatid, yun, may disiplina na sila. Parang yun yung pumasok sa isip ko. May disiplina na sila, mapapagmulta na sila. Yun yung pumasok sa isip ko, natuwa ako ng ganun. Pero nahiya din ako. Kasi, yun nga, kung nadisiplina sila, napagmulta sila, anong nabago sa akin? Anong nagbago sa karakter ko? Halimbawa, madisiplina sila, o di nagmulta. Tapos, ako ganun pa rin. Pag nangyayari yung mga ganun, nagagalit pa rin ako. So, gusto ko ba yung ganun? Yung bagong Pag pagkatao. nga ni Asap, kumaga, mahirap eh. Kumaga, yung ganung bagay, madali mo unawain. Pero mahirap gawin. Hirap i-apply ko. Mahirap gawin. Kaya ang tanging sandigan lang, pag-pray na lang natin kayo. Paano na siya. Amen yun. Sakto po yung mensahe na. Ayaw niya. Alam ko kanay kayo ego sa sarili. Kasi kung yun lagi ang magiging problema yung ayot na yun, hindi naman nakakita. Natawa ako sa masasabi ni Kuya. Yung ayot na yun. Yung aso. Yung aso. Nga, yun yung Bisinta ko Lipat ka ng pwesto para hindi ka nakakagaan ng aso. Alam mo pa, pinagpapasalamat ko rin sa Diyos. Pwede tayong umamin sa Diyos eh. Yung dumaing, umamin. Lord, talagang di pa ako talaga nakakalagpas sa ganito. Nagagalit pa rin ako sa kanila. Pwede tayong dumaing ng ganun sa Diyos. Sabi dito eh, kung sasabihin ko rin ang sinasabi nila, para na rin akong nag-try daw sa inyo mga mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito. Ngunit napakahirap. Kumaga, kung kagaya rin mo tayo nila, kasi sabi niya ata, paano eh, may mga mananampalataya rin na lumilingon sa mga taong masasama. Kung ganun din yung magiging asal natin, hindi rin tayo iba sa kanila. Para din tayo nag-try daw sa mamamayan. Kaya sabi dito, sabi din kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Diba, yung mga nangyayari sa atin, kagaya nangyayari sa atin, sinikap kong unawain. Pero sabi nga, napakahirap. Kaya ano yung gagawin na, ano yung nandun yung doubt. Pero pagkatiwala natin sa Lord, may titiro sa Lord, gagawa ng paraan. Kasi tayo, pag gumawa tayo ng paraan, minsan napapasama pa tayo eh. Ang tingin pa sa atin, parang ibang Oo, totoo. dating. Pero kung wala na tayong gagawin, walang buga, pinagpapasan Diyos na lang natin. Andun yung kapayapaan natin, Lord, ikaw na. Wala na akong ibang aasahan dito sa lupa kung dito na. Ang lagi pong lumalabas sa bibig ko. Kasi may kaibigan kaming attorney na doon tumatambay sa amin tuwing gabi. Kasi yung guard pa rin niya,
best friend ni Semi. Doon nagkakapunan sa amin. Attorney sa ERDB mismo, si Eugene. Matambay sa amin, sinapapagkwentuhan namin yung mga ganon. May sinasabi ni attorney, pwede nga silang palayasin dito dahil nasa guidelines yan eh. Ganyan. Pero ang laman ng prayer ko minsan, pag hindi ako galit, laman ng prayer ko, Lord, gusto ko naman ng maayos na relasyon dito sa compound. Kung pwedeng, ba't kasi ang kulit nila, Lord? Yung iba, ang tigas talaga nila. Wala silang inaayos. Kahit nakailang usap. Wala talaga. So, ang sa akin naman, ayokong masira yung mga kaibigan din ni Shemi eh. Alin po? Wala. Ang sa akin po, magkakakilala sila na Shemi sa opisina. Nasisira sila dahil sa aso. Magkakasama ba sa opisina? Kakasama po sa opisina. Nasisira. Sinabi rin ni Eh, Shemi. baka may inggit. Hindi kasi mananampalataya. Hindi oh. Ang sa akin, nananadya. Nananadya. Kasi Kung talagang magagalit sila dahil wala silang kagaya ng mga brunis na Wala. hindi nila sa atin. ito nga yung nakakatawa minsan. Pag lalabas ako, wala si Shemi, wala ako. Pagbalik ko, alpas lahat. Sabi ko, Mami, inaalpas nila pag wala tayo. Sabado at Linggo, nandito kami. Gawa ng sisimba. Pagbalik namin ng Lunes, alpas. Abang nga. Sabi ko, pag wala tayo, pinapaalpas nila. Yung parang pag wala ang pusa, alpas ang daga. Parang ganun yung estilo nila. So, ang dating pa sa akin, siguro pinagkikwentuhan nila. Alabasin mo, wala yung maligalig. Parang parang gano'n. Kakataon nga yun. Alabasin mo yung mga aso, wala yung maligalig. Kasi sinabi po yung kay Shemi ng kaibigan niya yun. Sabi, si Shemi maligalig yan. Nagalit ako doon. Sabi, ba't ginaganon ka niyan? Sila na nga mali, di ba? Sasabihan ka pa ng gano'n. Eh si Shemi, kinumpronta niya. Ano ibig mo sabihin ng maligalig ako? Eh, hinahagad kami ng aso niyo eh. Sabi, nangyayari po yun sa opisina. Yung mga Yan talaga yun. Tapos sila niya kinampon. Tapos sa parang lunchtime yun. Sabi ko, sila na yung mali, sila pa yung matapang, sila pa yung mayabang, sila pa yung... Tumpak na yung message sa sarili. Ang problema ko dito, ako bilang Kristiyano, parang hindi ako ilaw sa tahanan, sa compound. Kasi nagagalit din, pumipitik din. Pray niyo po ako. Pray niyo po kami. Sana ma-resolve ba yun ng walang gumugulong relasyon ba? Yun Hindi po. mo ng pagkain nga sa parang mga siya yun. Hindi pagka naman namatay yun, pag-kwenta ka yung bakit? Yung musime, pagka yung aso malaki doon sa akin at binibigyan ko kayo, hindi na tinatawaran. Ako, labapit ako. Ang gabi na ako. Nakakatakot yung lock nun. Parang matatanggal. Uy, ayoko magbili. Ano pa kayo binibigay mo? Kapag pwede lang yung lakman niyo. Kung napapansin niyo po, lagi po akong nagiging honest. Kahit sa pulpito. Nagiging honest ako sa church sa Kaibigan mo yung aso. mga realidad. Friend. Kasi ayoko magpanggap sa church na perfecto ako sa mga ganyan. Training mo yun, Pastor. Ano po? Training mo yun. Ako, kanya-kanya po tayo. May kanya-kanya po tayo. Friend. Kanya-kanya training. Sa ano po, kanya-kanya tayong kapitbahay. Dinetest talaga yung paano mo i-handle. Pray niyo po ang... Matutuwa ko yung mayari siya. Ba, kaibigan na pala yung aso natin. Okay lang. Dapat kapag ang ito si Kanjoy. Tuwa-tuwa yun. Hindi pa Mabait yun. Kaya pakain. Kaya nakagaling. Sinasabi pa Pero nila. yung kamay, natampo ng aso. Sinasabi pa nila. Aso ng kapitbahay ko. Nagtataka kami, bakit kayo lang hinahagad Sabi na niyo? nila, Daw kami lang hinahagad. Hindi mga binibigyan ng Kaya pagkain. inutosan niyo. Magkati mo na. Ay, dinutusin niyo po. Wala naman kami ginagawa. Hindi naman po inapasalay sa inyo yung aso. Hindi na po sila. Ilang buwan na ka nakatagal daw. Hindi pa sanay. Hinahagad din. Hinahagad. Hindi lahat. May ilang aso lang sa kanila. Pero sa amin, parang almost lahat. Kasi marami, halos 7-8 aso yun. Sa kanila lahat yan? Hindi. Isa lang yung hindi kanila doon. Sa taas namin. Di ba may pataas pa? Nandun yung malaki. Yung batik na malaki. Tapos yung the rest dito. Wala na talaga.
Eh, patanga namin. Sa kanila parang nangangagad lang sa lahat ng yun, dalawa. Sa amin parang lahat halos yun. Tikong to. Kahuli natin. Tapos ito pa, may kinakalat yung mga basura. Abay, sinisi pa si Chevy, bakit ba kasi naglalabas kayo ng basura? Kita mo, Brad, ko, ay nako, maluloko ka sa, maluloko ka sa katwiran nila. Parang kami pa ang namamali. Ano, stay mo sa loob ng bahay basura. Ala, hindi mo nila naiisip yun. Try niyo po. Pray natin. Try niyo po. Pray natin yung may-ari, makaunawa. Pray natin yung asong bumait. Pray niyo po yung mga relasyon. Walang masira. Kasi yung peacemaker daw eh. Sabi sa Biblia, peacemaker. Kailangan, mga anak ng Diyos ay tatawagin peacemaker. Sinusunod yung bala sa asin. Siyempre ka. Narinig naman natin yung ating mga prayer request. Hallelujah. Tama naman. Salamat po sa Diyos ko po, kabutihan. Diyos.